Tonight, the continuation of our lesson sa Discipleship A to Z series, and we are in prayer number 7. Prayer number 7, and we are going to answer the question of our title tonight, Will my prayers be answered? Will my prayers be answered? Now, do you believe that God answers prayer? Now, if you know that God answers prayer, are you praying? Okay, kuan kayo no, binuang kayo naon ba nga, I believe that God answers prayer. Will you pray? When I have time. So, kanindot unta kung ang tanan mga Kristohanon are faithful in their prayers. Magampog yun ba? Kana tinuod yun nga makig-istorya yun si Ginoo unya making their lives worthy and available for the Lord's glory when they pray. Okay? Are you listening? Sa pagpadayon, mga marugta, let's all stand, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. We thank you for giving us this privilege to be with you in your church. I pray, dear God, that you bless us, dear Father, as part of this body, that you will bless us, dear Lord, with wisdom. Help us to understand that we may grow spiritually, na masabtan na mo, Lord, ang message about prayer. And I pray that you use me, empower me once again for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, doon ay duha ka agig tubag ani mga kaigsunan nga mutubag ba ang Ginoo sa atong mga pagampo? Well, the answer is yes. Always yes. But not always yes would be the answer. Pero yes, mutubag ang Ginoo mga kaigsunan, pero dapat musalig ka sa Ginoo, whatever answers He will give you, that is good for you. Amen? Dapat mao na yun na set up sa atong kasing-kasing. So, una, atong tukion mga igsoon tonight is, there are two conditions for prayers to be answered. There are two conditions for prayers to be answered. So, unsa man na siya nga mga conditions? Una, according to His will. Dapat mo na kondisyon. So, whatever tubag sa Ginoo mga kaigsunan, as long as you know and you believe that it is in accordance to His will, at pista. Kita nga mga Kristohanon at pista. Una sa tanan, waka kay baw unsay dagan sa imong kinabuhi. Unsay padulngan. Waka kay baw. You don't know what will happen tomorrow. Muna kita nag-abay ra kita mga igsoon kung unsay kabubuton sa Ginoo, kung unsay iyang gusto may tabo sa atong kinabuhi. Mao ra gid na ang ato ang gipangayo sa Ginoo nga mahibaw-an nato. Muna dapat ang unod sa atong mga prayers mga igsoon, naisibo gyud sa iyang kabubuton para dili punta madismaya nga wa man ni yes ang Ginoo. Amen. So dapat in accordance to His will. Ug naa sa pulong niya mga igsoon in 1 John chapter 5 verse number 14 at ito 1 John chapter 5 verse 14. The Bible says, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything, bisag unsa imo pangayoon, but here's the condition, according to His will, He heareth us. You ask anything, but you should know, mao ba ni kabubuton sa Ginoo? Mga igsoon, sa simple kaayo nga base bitaw nga okay ba kang Ginoo ani? Anything mga kaigsuonan na dili nimo makita nga gisugo ka sa Ginoo ana, sure na na oy. Anything na makadaot nimo, sure na na oy. Anything nga selfish nga kind of prayer, sure na na nga di na kabubuton sa Ginoo. Mag-ampok ka nga giaway ko ani niya, mainta kuan ni siya Lord ba? Kadaot sa uban. Is that the will of God? Dili. So mo nga kinahanglan masayod ka when you pray mga igsoon, when you pray, you should know that is my prayer according to the will of God. Kay klaro kay ang gisulti sa Bible, for sure, dunggod jud ka sa Ginoo.
For sure, dunggon jud ka sa Ginoo. When you pray according to His will, He heareth us, the Bible says. Wala, iklaro yun mga kaigsunan, if we ask anything, pero kanang anything, nasubay sa iyang kabubuton. So there are things that is only what we want in life. Gusto nato ni, pero nasibo bas kabubuton sa Ginoo. In other words, makatabang ba na sa imong pagka-servant? Because there are so many things, aning kalibutan na mga igsoon, that we wanted to have in our life, that we wanted to do sa atong pagkinabuhi. Pero dili siya nakahimo nga kanabitong nakatabang nimo in order that you will become more available, more capable, and more ready to do the work of God. So dili siya in accordance to the will of God. Because there is only one thing that we need to remember all the time. Here is the will of my Father. Gipaklaro gina ni Christ nato mga kaigsunan. Kanang makaglorify sa iyang amahan na mamunga ta. So anything that you do or ask God to help you, makatabang ba na sa imong pagpamunga? Makatabang ba na sa imong obligasyon isip discipler? Or para ra na mga igsuon sa imong gusto, sa imong personal nga tinguha sa kinabuhi? So imo nang i-check ang imong kaugalingon mga igsuon kay ang ato ra bang gi-expect kanunay nga tubag sa Ginoo is yes. Unya pag ang Ginoo moingon na siya no, dili siya mo allow mga igsoon, moingon ikaw tubagas Ginoo akong pagampo. Para para maabot nimo or makabot nimo ang imong tinguha nga ang tubag sa Ginoo yes. Siguruhan na lang na nga makalipay ba ni sa Ginoo? O ako ra ni? Alright? So, unsa man nato pagkaibaw that we are in the will of God? Ato ta sa John, please. John 15:7. The Bible says, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Pagka-assured, mga igsoon, sa mga Kristohanon nga naay answered prayer. Tubagon ka sa Ginoo, ingon sa Bible, igsoon, ha? Akong usbon, ha? Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. You can ask anything, pero ang pangutana lagi, will ba na sa Ginoo? So to make sure that our prayers na sibo siya or nasud siya sa kabubuton sa Ginoo, ang giingon sa first mga kaigsoon part sa atong verse, if ye abide in me, and my words abide in you. So gisiguro gyud nga nakaibaw ka unsay kabubuton sa Ginoo. Kay gapabilin man ka diha sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo nagpabilin sa imong kinabuhi. So to make it short, and in other words, mga kaigsoon na nay gisulti sa verse, you know the will of God. Nasubay na to? Will ba sa Ginoo mo pabilin kaniya? Kay will sa Ginoo nga mo pabilin iyang pulong diha nimo. So doon na mo'y understanding to each other. Nakasabot ka sa kabubuton sa Ginoo, and God understands you and He knows you very well. Unya ni siya kaning pulong nga akong gihatag nimo, mo ani mo gikinahanglan, mo ni dapat mo pabilin diha sa imong kinabuhi, and it is abiding in your life. So, wala ka nibuhat og dili kabubuton sa Ginoo. Wala ka nibuhat og dili ka kanabitaw nasibo sa gusto sa Ginoo. And that is why when you pray, promise sa Ginoo, whatever you will pray, dunggon ka, tubagon ka, og yes. Hallelujah. So, tubagon ba sa Ginoo ato pagampo? Yes. Basta according sa iyang kabubuton. Yes, yun na. Amen? Letter B, according to your faith. According to your faith. And we know that in the book of Matthew chapter 21, mga kaigsunan, atras ta, Matthew chapter 21. Atong basahon sa Matthew chapter 21. And in verse number 22, the Bible says, in all things, whatsoever you shall ask in prayer, o sa gisulti sa Bible, believing, you shall receive.
Believing. So dapat magkauban gyud na mga igsoon nga naa ka sa kabubuton sa Ginoo ug nituo ka sa Ginoo. And it is very hard to kanang imagine na naa ka sa kabubuton sa Ginoo hindi ka mutuo niya. Di ba? And it is very hard also to imagine nga nituo ka niya niyawa ka sa iyang kabubuton. Di ka na magbuwag ng duha ka namang believing and in the will of God. Mabitaw na naa ka sa in the will of God because you believe in Him. Amen? Mabitaw na ni-believe ka niya because you are in His will. Nakasabot ka, nakaibaw ka sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung masabtan na gyud nimo ang kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan, unya imo gyud siya nga nasabtan by heart, you will see the concern of God for your life. You will see the good plan of God for you and your family and your generation. Kung imong atrasan ba gato sa Old Testament, grabe ang kanang paghatag sa Ginoo sa iyang kabubuton. Ay, do magkagubot ang kinabuhi sa tao mga igsoon kay naa man gyud kaaway aning atong kinabuhi. When we adhere or maminaw ta unya mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo, battle na. Kaya ang gusto sa Yawa pud di ka mosunod. Pwede na sa kinabuhi ni David, mga kaigsunan, and David inquired the Lord. Magsige siya pangutana sa Ginoo, Lord, unsa man ni buhaton ni nako? Lord, unsa man ni mo atak ko? Nagsige siya og kanang sunod sa kabubuton sa Ginoo. Di siya mo atak kung ang Ginoo dili moingon go. Bunay klarong nagsalig sa Ginoo. Bunay klarong nga nakaibaw unsay gusto sa Ginoo. Kaya kung nakaibaw ka mga kaigsunan nga, ang gusto sa Ginoo mo ay best, musunod jud ka. Amen? Ato lilion ang mga Kristohanon karon. Sa dihang nibasa ka sa Bible, makakita ba kag mando sa Ginoo nimo? And what is your response? Diha makita ay mo pagtuo. No? Klaro nga gisulti sa Bible, klaro nga gimando sa Ginoo nimo, pero ang imong response nagpakita sa imong pagtuo. Ni-response ba ka? Kung ni-response ka, how quick is it? No, ni-response ba ka immediately? O imo usa tug karon, murag nagkinsa nga mas bright pa sa Ginoo? Or ang Ginoo mo imong giingnan, wait lang Lord, moabot ra panahon, mosunod na jud ko ana. Oh. So kung sa response nimo sa Ginoo mga kaigsunan, kung ibalik na sa Ginoo nimo, inom pug ka nga ayaw, di pa kaangayan. Ganahan ka kaha. Ya kita na ba mga tao, di kita ganahan pa huwaton. Lagi na sa atong batasan nga kung mo request ka, diya dayon. No? Demanding kay ta. Unya kung panlitan dili gani, wala gani motubag ang Ginoo, ato day consider nga ang Ginoo di minaw. Muna ikaw na nibutang sa imo mga kamot. Kung unsay gusto nimo, imo nang ipugos. Muna ang kinabuhi sa mga Kristohano nangaguba mga kaigsunan because we do not know unsay kabubuton sa Ginoo and we have no faith, enough faith nga mutuo sa iyang gisulti nato. Kay kung ang atong kinabuhi nasubay palagyod sa iyang kabubuton ug unsay iya gisulti so kwahi man sa atong kasing-kasing mga kaigsunan, but our faith is that strong to deny ourselves, putting ourselves, obeying what God wanted us to do. Gideny nato ang atong kaugalingon na gusto. Nga naman, because we believe in God more than anything else. Ana man na igsoon kung nituod jud ka sa Ginoo, uy, di ko ganahan ani, sakit man ni para nako. Pero Ginoo may nag-ingon. O mumater na ang imong faith diha. Are you listening? So according to your faith mga igsoon, ihatag na sa Ginoo according to your faith. Now in Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Ito sa Hebrews. Chapter 11, verse number 6. Kibaw taning a verse. It was Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. And He is the rewarder of them that diligently seek Him.
It is a requirement that when you approach the throne of God, you must believe nga siya Diyos. He is God. Amen? So kung i-believe ka that He is God, ang imo pagtuo dapat nothing is impossible with God. Amen? So kung i-approach ka, ang imong prayer karon, Lord, I want to know what you wanted me to do. Unya pagkauman pagkaibaw na nimo mo ano imong buhaton anak. Oy. So kuhay man kung gusto. So kung moabot ka ana nga crossroad mga igsoon, you need to decide, you need to give up one thing and to pursue that another thing. Unsa may imuhang i-give up? Your personal will or God's will? Kay diha gina mo matter atong kinabuhi. Answered prayer? Nga yes. Because God promised mga igsoon that whatever you need, even your want, if you serve Him, He will provide. He will provide. Now, niabot na ba atong faith ana nga klase nga level? Sa pagtuo sa Ginoo? O nagya puntas kahadlok nga magunsa na katano, maunsa katano kung may tabo ba ingon ani ang atong kalibutan karon, maunsa na mga Kristohano no kung pugso na gyud ta ba ingon ana pasundon gyud ta sa di na to gusto ba sa gobyerno, maunsa katano, we worry a lot. Don't you know that before this government came, mga igsoon, everything is in the hand of God and He controlled it? And also the coming days. Ano mo malaka man ka, niya matandog ang imuha pagtuo sa Ginoo, ayaw. Padayon sa pagtuo sa Dios mga igsoon. And continue to ask Him, Lord, what must I do? Ayok sunod og tao. Sunod ta sa Ginoo. Are you listening? Kaya kung iabay nimo imong kinabuhi unsay dagan sa kalibutan mga kaigsuonan, unsa may tawag ana, di kalibutanhon. Hagbay ra ginubatay sa kalibutan mga igsoon. Hagbay ra ang Ginoo nagprotect sa iyang mga anak. Unya di pa gyud ta katuo. Di pa gyud ta katuo ana that God has ways that men cannot understand. Mo nga klaseng Ginoo atong gialagaran igsoon. Amen. So you must believe who He is. That when you approach the throne of God, according to what the Bible says, he that cometh to God must believe that He is. O na nga, when you pray, believe. Believe that we have a God that can do impossible things. Kita puro na, imposible kaya na, di tambuhat, imposible na. Adi lang good kaganahan, God. Naa ka sa imong will. Kaya kung naapa ka sa will sa Ginoo, it doesn't matter impossible, it doesn't matter hard or easy, imo nagibuhat. Ang problema pod kung sayon ra para nimo, aw nya na sayon ra kay na. Asa ra man na og ako na nang buhaton. Di man na mo matter sayon or lisod. Ang mo matter gimando sa Ginoo that you must do. So imo nang buhaton. Di ba? Oh. So, mumatter mga kaigsunan sa atong faith. According to your faith, diha nimo ma-experience ang mga answers sa Ginoo mga kaigsunan. So, imong pagtuod ako, so dagko sa ang tubag sa Ginoo nimo. Kay imong pagtuog ginagmay, so ginagmay ra sad kay according to what your capacity raman. Are you listening? So, how is your faith to our living God? Unsa kadako? Kay ana pod kadako ang iyang ipabuhat nimo. Amen? Mo man ay rason ngano mo pray ta because we need supplies from heaven to do God's work. So man magdepende gidak-on sa imuhang pagtuo, ang gidak-on sa imuhang matrabaho para sa Ginoo. All right? Number 2, mga kaigsunan nga atong hisgutan tonight. God always answers real prayer but in 3 possible ways. So dapat ikaw mo kuan jud ka ani mo abay gyud ka mo agree gyud ka sa Ginoo kung unsa may itubag sa Ginoo kani nga 3 possible ways sa pagtubag sa Dios. And number 1 mga kaigsunan is yes. Ngano yes man? Because ang imong gipangayo are good things. Good. Okay, you ask
right. Dili wrong ang imong ipangayo. Murabag anak ba nga nangayong pagkaon, hatagan di. Mga igsoon, sa tanang pangayoon sa imong anak, kanang pagkaon, lisod yung kay balibaran. Food that are good for the body. Amen? Pero mangayo imong anak para sa iyang mga kapritsyo. Dili dayon nimo mahatag, oy. Tukion pa na nato. Do you agree? Pero kung ang gipangayo sa imong anak, makaayo sa iyahang kaugalingon, makaayo sa iyahang gibuhat, makaayo sa iyang kinabuhi, why not? Na? Lisod ba nato ihatag na? Ang kuha na lang, against budget. Diba? Kung may budget, mo nakita nga mga parents, let's prepare ourselves for those things. Because we must be a good provider for the needs of our family. Oh. Pag-amen mo, mga men, kita may provider. Wadyo ka dungog. Pag-amen mo, mga men. Mahadlok mo amen, para mana sa inyong pamilya. Wa mo ko niingon, providing appeal akong pamilya. Kaya ako po nang responsibilidad. Are you listening? So muna kita, mga igsoon, kita, especially men, nga, sa panimalay, men sa church, dapat kita ligon kita mga igsoon. Ganito si Ginoo na siya mo tubag sa pag-ampo. But sometimes nindot kay ang tubag sa Ginoo para nato because it is yes. So kita dapat kay bawta, what are those good things para dili masayang atong request. So mumatter gyapon na kay baw ka sa will sa Ginoo because the will of God are the good things. Nasabtan na to? So kita nga mga amahan, mga inahan, no, parents, dapat kita nakaibawtag o sa may will sa Ginoo. So ang atong gibasa kaganina sa John, dapat kaybaw ka sa will sa Ginoo tungod kay ang pulong nagpabilin diha nimo ug ikaw nagpabilin diha sa Ginoo. So there is fellowship with you and the word of God. Nagkuyog mo ba? Amen? So, kung nakaibaw ka, for sure, na may tubag nga yes, sigurado na ka. Ang imo na lang is, kanang, it's a matter of time. Mutubag yun ang Ginoo. Yes, good ni. Ingon na ba? Amen? Kaya daghang pa kayo mga factors, mga kaisunan that you need to kanang consider. So, arita sa Psalm 84. Psalm 84. And in verse number 11 to 12, the Bible says, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Tanawa na mga kaigsunan. No good things will He withhold from them that walk uprightly. So kung nakaibaw na gyud ka sa kabubuton sa Ginoo, sigurado gyud ka you are walking uprightly. Naa ka sa kabubuton sa Ginoo, nituo ka sa Ginoo. So katong atong gisgutan sa first point nato mga kaigsunan is what we needed to walk uprightly. Now, kung nag-walk uprightly ka, according to the Bible, no good things yang i-withhold. Puro yes ang tubag. Whenever you pray, yes. You pray again, yes. Amen? I-approach na sa ka sa trono sa Ginoo, nakagiampo ang iyon na sa Ginoo, yes, why not? Yung yun na ka nga, nganong di naman na ihatag sa Ginoo kung sa'y good para nato, para di na tamsig pangayo. Mo may gusto sa Ginoo nga mangayo ka. Magbuot di ka. Di ba part na sa iyang will? Unya, daily magani ang gusto sa Ginoo, daily mangayo ka, daily. Kasi makaayo nimo. Daily need. Makaayo wala. So yes, ang tubag sa Ginoo. Kana lagi, if you walk uprightly. Kay bawa ka sa kabubuton sa Ginoo, nituo ka sa Ginoo, so, meaning to say, 100% for sure, you are walking uprightly. In verse number 12, O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Dako jud kay nagfactor mga igsoon kaning nituo ka ba? Ni approach ka sa Ginoo and you believe who He is. Kay blessed jud na klase nga tao igsoon. Amen?
na panalanginan ang tao nga nagsalig diha nimo. Now, do you trust God in your life? Pakita ko sa dagway kanang nagsalig sa Ginoo be. Ha? Dagway ba nga hopeless? May lanis na mga igsoon kung hopeless ka o hopeful. Kaya kaning hopeful, bisan pa na naka-dead end. Di ko kakitag dead end. Nga naman, I am not hopeless. Na ako'y Diyos. Amen? Muna ko ganahan kay kuha ng kanta ni Don Moen nga, God will make a way where there seems there is no way. He works in ways we cannot see. Did naman. But God will make a way for me. I don't know where to go. I don't know what to do. He will be my guide. Amen? Siya mo'y mo guide na ako kung asa ko, unsa akong buhaton. Muna nga, kung mutuon na yun ta, mga igsoon, blessing kayo para sa mga tao nga nagsalig sa Ginoo. Blessing kayo dyan. In Genesis chapter 25, verse number 21. Genesis 25:21. Ingon sa Bible, mga igsoon, and Isaac entreated the Lord for his wife. Tanawa ha? Ngano man, iyang wife, barren. O sabi sa na nang entreated. Dili na siya simple nga prayer. Iya yung gihangyo ang Ginoo gyud nga kanang hangyo gyud nga kinasingkasi nga paghangyo gyud. Lord, kinahanglan siya anak, kinahanglan siya anak sa Ginoo. Kaya according sa Bible, mga kaigsunan, because she was barren, dili makaanak si Rebecca. And the Lord, tanawa siya nitabo, was entreated of him. So si tubag sa Ginoo, and Rebecca, his wife, conceived. Grabe pagtuo na. He entreated the Lord. Wala na siya gampo, Lord, loy taon ka. He prayed from the heart. Gihangyo gyud niya ang Ginoo nga kana bang murag unya kanang entreated mga kaigsunan, urgent pa jud. Nalimban ka na gihangyo niya unya urgent. Nalimban ka na. So sinitabo tungod kay nakita niya nga si Isaac walk uprightly, nakuha nadunggan niya nga ang hangyo ni Isaac God's will. Di ba kabubuton sa Ginoo nga kanang linya ni Abraham katawhan sa Dios. And guess what? Ang iyang anak si kinsa si Jacob nga mao'y gihinganlan og Israel. It is the will of God. So ang iyang pangayo sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, makalipay sa Ginoo. Bisag unsa pa na ka-imposible, kabubuton og kanang ikalipay sa Ginoo, mga kaigsunan, bisag unsa pa na ka-imposible, it will happen. Mao na nga, though she was barren, the Bible says Rebecca, his wife, conceived. Praise the Lord. Hallelujah. Tinuod gyud mga igsoon, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. But you need to believe. Pero ba sinupakon kita sa Ginoo? Kana dinagko ko na ka request di tatagaan sa Ginoo. Ayaw sig supak-supak. Dili lang kanang mamabdos, di lang kay kana daghan pa kay mga butang igsoon nga gipangayo nato sa Ginoo nga dinagko nga kana bitaw kung kita lang di gyud mahitabo. Dinagko. Pero kung ikalipay sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, mga igsoon bisag unsa pa na kadako, walay imposible sa Ginoo. Mao na nga kung kita gani kung tinuod ta nga magtotoo sa Dios, ayaw gunahunag ginagmayng butang para sa Ginoo. Sabta ninyo igsoon? Wala nagampo tag luti. Lord, bisag ka ng 50 square meter lang, Lord. Lipay na dyan kay kuha na, Lord. 50 square meter, makapundok na may ana. Unsa gani kabubuton sa Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
kadako sa scope sa misyon. Unya, mangayo ka naman lang, 50 square meter. Pila ra makabuk imo ibutang diha, labi na mag-distancing. Di ba? I-allow sa gobyerno, okay, magsimba mo, pero 30%, unya 50 square meter. Pila may 50% ana 50 square meters? O 30%? Igo ra ang pamilyas, pastor. Di na ta manawat og lain kay igo ra ta dakpunta. Pero nangayo ka sa Ginoo, 1,000 nga square meter nga yuta, mga igsoon. Ha? Is that possible with God? Is that the will of God? Mo na kung kita mangayo ta, pero tan-awon man as Ginoo ang measurement sa imong faith. Oh. Imo gipangayo. Ibutan na to. 3,000 square meter, Lord. Nya imo kasing-kasing, wag ani bisag 1 square meter. Di ba ang kanang pamaagi sa pagampo, when you pray to God, you must be willing na kung ikay gamiton sa Ginoo, I am willing, Lord. Di ba mao na ang prayer? Measurement sa imong faith. Oh, so kung nauna-una nimo 3,000 square meter, unyag mingon na Ginoo, unyag ikaw kung gamiton. Mupalit ka. Unya mo ampo pa mo 3,000 square meter kung ikay gamiton. Mahadlok dayon ng Kristohanon. Agwa nimo na sabti, pasabot sa Ginoo, kung ikaw ako paagian aning kwartaha, murubag imo ba? Mahadlok ka dayon. Kung ikaw akong gamiton sa provision, ipaagi nako nimo, malusot baka na siyuta. That is the measurement of your faith. Mao na kasi dihang nagampo ka mga kaigsunan, dinagko ka mga butang, siguruhan na imo pagtuo kung unsa na kadako. O karon kung mayong ka nga, yes Lord, willing ko, nya gamiton ka sa Ginoo, maalkansi ka? Bulahan ka. Pumita na nga tanan mga Kristohanon nga willing kay sila magpagamit sa Ginoo. Abunda ilang kinabuhi. Kay di gyud maalkansi ang sibisan kinsa nga Kristohanon nga magpagamit sa Ginoo. Di gyud maalkansi. Mao na nga mga prayers sa mga Christians karon, because Christians are fearful kung sila'y gamiton, di na lang mo ampo. Hadlok din tani. Kung kita gamiton, patay ta. No. Kaya naman na makita, okay, ibutan na to, pagamihan na to, 1,000 square meter. O sige, nagampot ang 1,000 square meter. O brother Randy Pugoy, pila ka square meter imo brad, imong i-pray. Ma'am Faith, pila imo i-pray. Ano ba? I-divide na. Makabot ba kag 1,000? Sir Win, pila imo. Ma'am Rosin, sulti mo, pila inyo ha. Tunga-tungaon na to, makabot ba katag 1,000? Unsay pasabot na nang i-pray, pastor? Kanang imong paliton. Wa na mo gamay, pastor, pwede 100 square meter lang, pastor. Mugamay mo pagtuo. Sabda na to. Naitabo na oy, kadaghan na naitabo, gi-divide mga igsoon, gi-drawing diha. Ya pagkaman kasi mo palit aning palit. Daghan kayo pledge. Why na tunga? Nahalin na lang ang yuta. Wag yun na tibuok ilahang project. Nga naman, kusog kayo ang Christian, mo pledge. Pero, walay tinuod nga prayer. Walay willingness ba? Muna siguro na to, we have a God who doesn't lie. We have a God who promised that He will provide our needs, all things. Ingon ang Bible, anything. Bisag unsa pa nakadak-a, ang i-measure sa Ginoo ang imong pagtuo. Ang imong pagtuo. As long as it is for the good of everybody, for the good of your life, for the good of the work of God, God's answer is yes. Nanaba ito pagtuo diya.
So sa kadako sa yuta imong i-pray sa Ginoo. No. Kung ikay sukdon ba, kung ikay sukdon, unsa kadako nga yuta imong pangayoon sa Ginoo. Na may na-figure out? Inga na ang mga igsoon pag-una-una. Now, there's another answer na pwede ihatag sa Ginoo, and that is no. No! Nga naman, harmful things. Dili na ihatag sa Ginoo because God loves you. Pero daghan kayo mga harmful things, harmful kayo sa kinabuhi sa tao, sa mga Kristiyanon, nga naangkon nila, huwag na sila ni pray. Gibuhat na nila without praying. O kasagaran sa mga Kristiyanon, nahitabo na sa ilang kinabuhi nga mga makadaot sa kinabuhi na tumoy atong naangkon sa kalibutan because we do not even talk to the Lord. Kay kaibaw ta nga ang atong pangayoon dili mayo. Amen. Awa na, majority of the life sa mga Christians are destroyed. Majority. Do you understand? We do not even know gani nga kuan kanang unsay angay i-pray. Kay daghan kay mga unod sa prayers sa mga Christians, mga kigsunan nga di na kinahanglan nga naa diha. Kaya ba mag-pray ta? I-pray na to nga kanang mapuno unta ning simbahan. Angay pa ba nato i-pray o ang Kristohanon makaibaw ka nga I must be in church? Because that is the will of God. Yes na nang tubaga daan. Di ba? So instead nga moampo ka nga, Lord, inaut pa mapuno ang church. Adto sa church. Be in church. Because you are part of the body. Amen? Unya klaro kayo ninyo ng Ginoo mga kaigsunan nga ikalipay sa Dios nga mapuno ang church. Meaning all parts of the body are present. Well, it's just a matter of knowing unsay kabubuton sa Ginoo ug unsa ka dako ang imong pagtuo mo or gini diri. Unya wa ka kahibaw sa kabubuton sa Ginoo. Unya ang imong pagtuo way klaro mga igsoon. So, di ara ang tubag. No. Kay ang imong gipangayo makadaot para nimo. Bisa kita mga ginikanan atong anak palitan youth si Timothy 14 years old. Ingon siya, Daddy, ganahan ko og kanang real gun. Paliti ko, Daddy, kanang real gun. I want to play with real gun. Unsa man nga kuan request? Ha? Ako ihatag niya? Tugutan ako siya makaangkon og real gun. Kay ni-request siya? Harmful. Na? O may siya nga, o sige Daddy, kuha na lang Daddy, kanang samurai Daddy, kanang samurai sa Japan. So, ano ni mo dong? Sa imong edad, di ta mo hatag kay harmful. O sayos kabuntagon ang imong anak mo request og ice cream. Will you buy? Di ka na siya mupalit ang ginikanan nga tarong. No, God, mga igsoon, He knows what is harmful. And He will not give you when you pray. Kay makadaot nimo. Alright? James chapter 4 verse number 3. James chapter 4 verse number 3. The Bible says, ye ask. Ni ampo man, way problema. Ye ask and receive not. So dunay mga pag-ampo nga di kita kadawat gyud. Ngano man? Kay God's Bible, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Dili tanang ampo approve nga yes ang tubag. Na I know, and simply because
Ang reason sa Ginoo, nganong dili nako na ihatag nimo? Nganong wala nako na giyes tungod kay sayop ang imong gipangayo para rana sa imuhang kadautan. Imo nang i-consume sa imong lust, makapalayo na diri nako. No, makapapalayo na nimo diri nako. Kay ba ang Ginoo? So, sa may buhaton sa mga Kristiyanon, di na magampo. Maningkamot na lagi adtos kalibutan, hala. So, nangaguba ang kinabuhi sa mga Kristiyanon, kay why kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang ending, pagbasol. Kaya di na ba yun pwede nga ang pagbasol na as sinugdanan. Ang pagbasol na na sa katapusan. Ang problema sa dihang i-rescue na si Ginoo, maulian na, makalimot na pod, mabalik na pod, ug pabadlong. No? Kristohanon, pagpakabana, pagmata, naay God's will nga dapat nato masabtan. And doon na po'y tubag ang Ginoo mga kaigsunan nga gitawag og wait. Wait. How much do you desire it? So say i-measure sa Ginoo ang imuhang desire. Kaya again, ningon ang Ginoo, it is not only your want I will give, I will also give you your desire. Di ba? O nya, unsa man pag-provide sa Ginoo sa imong desire? Di ba ang iyang requirement is delight? Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. So, unsa man ang gidugayon sa pag-delight nimo sa Ginoo? Dali ba? So, posible nga naa kay mga want nga giampo nimo sa Ginoo that it will take time before it will be given to you. Nga naman, kinala pa man, i-prove nimo sa Ginoo nga ga-delight ka sa Ginoo. Nalipay ka sa pagbuhat nimo sa iyang kabubuton, unya nalipay po ng Ginoo sa iyang gibuhat nimo kay why murmuring sa imong kasing-kasing, dili sayop imong motive. So mo na nadilatar. Wait. Paabot ra lagi na. Pray without ceasing. Paabuta. Amen? Just make sure na nag-delight ka sa Ginoo. He will give thee your desires. Kasagaran aning wait mga kaigsunan God, wala ni siya sa need, na ni siya sa want. Kasagaran. So nay mo kalit og abot sa imong kinabuhi nga, uy, nakalitan ko anida, murag wa ko kapangandam ani, magampo ta sa Ginoo. So you want something from the Lord because of the urgency of what is going on sa imong kinabuhi. Nikalit ba? Amen? Parehaan ning naitabo ron sa book of Luke 11. Luke 11. Sa book of Luke chapter 11, dunay usa ka amigo sa iyang gipangayuan mga kaigsunan. Unya, i-reflect ni nato sa atong kinabuhi pod na kita amigo ta ni Kristo. Alright? So, istorya ni siya parable of the importunate friend. Naabot ang sitwasyon siyang kinabuhi nga na siya panginahanglan. Pero amigo sila ha? Amigo sila. Iyon sa verse number 5. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Nay panginahanglan. Tagay kog tulo ka ang loaves nato kay kana mag slice bread. No, wata kay baw unsa klaseng loaves nila, dako ni siya nga bread. Tagay ko og tulo ka loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. It is not even his need. It is the needs of others. Iyang friend gikan sa journey, gigutom, kinahanglan niya pakanon, wa siya ikaset. In verse number 7, and he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed, I cannot rise and give thee. Muro bagyo siya nga, ayaw sa ron. Tingkatog na. Tingkatog na ba? So nahatag ba dayon ang iyang gipangayo? Nahatag ba dayon o wala? Wala. He must wait. He needs to wait.
Pero ang nakanindot lang mga kaigsunan, nakaibaw siya nga ang tao dito sa sud, iyang amigo. Nairelasyon ba? Friendship. Now, are we the friend of God? Unsa gani ito'y requirement para mahimo kang friend ni Jesus? Ayay. Unsa ganito? Unsa ganito? Kay niyo pa si Christ magaigsoon, gitawag ti kang friend, kay dili na ka servant, kay nakaibaw na ka, unsay kabubuton sa akong amahan? No? Kung unsay kabubuton sa akong amahan, ako nagipahibaw nimo, kay baw na ka. Nanatay mutual understanding of what my Father want. Unsa ganina? Prutas. So ang mga Kristohanon nga mabungahon, nag-disciple sila, mabungahon, they are called the friend of Jesus. And that is why, ningon sa Bible, "Ye have not chosen me, but I have chosen you to go and bring forth fruit." Kinsa may gisugo? Friends. Amen. Uni ang friends, iyang gitagaan og privilege na kung unsay imong pangayon, ihatag in my name, ihatag sa akong amahan. Dunay answered prayer nga promise? O di ara. Na ay friend, nangayo sa iyang friend. Amen. In the time that is not appropriate, tingkatulog ba kanang nanghigda na, ready na, nangatuog na sila, unya nay nagkalit og panuktok. Oh, wa siya natagidayon. So he must wait. In verse number 8, the Bible says, "I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed." Look at that. It may take time. You need to wait sometimes because that is what you want. But if you believe, mga igsoon, that Jesus is your friend, amen, and you have that need at that particular time for other people, bangunan kas Ginoo. Di man na siya matug, pero may illustration iyang gigamit. He will provide not only 3 loaves, but as many as he needed. Muna, kung inong kas Ginoong wait, ang una na mo i-make sure, friend ba mo sa Ginoo? Are you working for Him? Are you laboring for the souls? Are you making disciples? Because if not, basi kapuya na kaghuwat. Dapat imo gina mahibaw-an dyan nimo, friend ka sa Ginoo. Are you listening? Kaya naagi provision mga kaigsunan sa iya mga higala. Amen. Panalangin mga igsoon, naay tubag ang Ginoo sa ato mga pagampo. Pero mao lagi, kani nga mga tubag, mga kaigsunan, naay duha ka kondisyones. There are 2 conditions for prayers to be answered. Unsa ganito? Condition number 1, it should be according to His will. Condition number 2, according to your faith. Mo na i-check nimo. Kabubuton ba ni sa Ginoo? Nanimag ka, magampo ka, Lord, tagay kong trabaho. Imong ipadayon sa imong unahon na, kung tubagon ko sa Ginoo, pasudlon ko anay trabaho makapadayon ba ko sa pagpangalagad niya? Kana dayon imo ipangutana according to His will. Kay daghan kay mga Kristohanon igsoon sa wa pa sila katrabaho, kugihan kayo sa simbahan. Pagka nakatrabaho na, nawala na sa simbahan. Di ba? And most of those Christians are not praying. They don't know the will of God. Kaya ang will gyud sa Ginoo is pabilin jud ka, abide, and let the word of God abide in you. And you will know the will of God. Condition number 1. And the more nga nagkuyog mo, the more makaila ka niya, the more imong faith pusaka.
Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kanya ka ng Word of God, nagpabilin sa imo ha. At di mo pagtuo, ni Saka. Basihan sa answered prayer. Natani nga kondisyones. Naani sa atong kasing-kasing? Naana? Naani? Duha? Hiluma? Naana? Wala. Di ba natig ampo? Kabubuton magkanas Ginoo. Oh. Ikaduha. God always answers prayer or real prayer, but in 3 possible ways. Okay, una? Yes. Nganong yes? Kay makaayo man. Okay? Ikaduha. No. Nganong nohan man ka sa Ginoo? Kay makadaot man. Simple ra no? So, di mo tubag ang Ginoo di ay kay no man. Ngano, di na tubag ang no. Abi kay no, mayon day ka nga, wa man itubag ang Ginoo, wa ka naminaw, niyon siya no. Di ba? You need to abide. Unsa iya tubag. Nya ay na, sige, reklamo. O, ikatulo. Wait. Nganong wait? Na unsa kasagaran prayer nga naa sa malista sa wait. Tungod kay want man na nimo. Wala niya gi-promise that I will provide all your wants. I will provide all your needs according to His riches and glory. But God considered that we have wants in life, and that is why naapoy gibutang niya wait. Wait with letter W is for the answer sa mga letter W po nga want. Diba? So, be willing to wait. Unya, sa imong pagpaabot, i-make sure na migo mo sa Ginoo. I-make sure. Unya, usara may makapakuha na to, nga ma-make sure na to, nga friend na to ang Ginoo. Kay di naman na to mabasa gud sa Bible, kay whatever is written, atong tuhuan, di ba? Wa na chance masuwat imo nga diri oy. Nga mapariha ka ni kanang kuan ni Abraham, mapariha ka ni David. Di ba? Wa na, di na makita ni mo nga diri. Pero na ay invitation ang Ginoo. Unsaon nga mahimo tang friend ni Christ. Bear fruit. Bear fruit. So sa imong pagpamunga, mga kaigsunan, sa imong pagbuhat sa discipleship, makakita kag daghan kaayo nga kanang ma-desire nimo ba nindutag na ako ingon ani, nindutag na ako ingon ani, kay mas mapanambo nako ang discipleship. Di ba? So makita na nimo, those are wants. It probably need for the enhancement of your service to the Lord, pero dili man siya pwede ihatag sa tanan. Kaning need man good is general, like food, shelter, clothing, general ba? Pero individually, natay makita nga kuan nga kanang kinanglan ko ani. It may not be the need of others. Pero nakita nimo kung naako ani mas mapakuan gyud nako gyud. So, that is your want. Pwede ka mangayo na sa Ginoo. Pero imo gyud i-make sure mga kaigsunan that balik na sad ta, kabubuton man na sa Ginoo. Kumusta imong pagtuo? Makaayo man na sa uban. Mo to katong want atong usa na granted because friend sila, unya dili nasupak sa God's will ang iyang desire because it is to help his friend. Sabta na to? So whatever we ask from the Lord for our disciples, nalimad ka, nakita ni mo imong disciple, luuya ni nila, wa man sila CR. Luuya ba diyan ni nila? O mga inay ka sa Ginoo, Lord, provide me finances nga makatabang ko ani nila, nga maka-CR sila. O, kana want man na. It's not your need. It is your want. You want to help. It may be the needs of others, but ikaw nga nangayo, dili nimo need, but want nimo. Now, will God provide? Yes. Mo na mga igsoon. But sometimes God will delay it. So,
Paabot lang. Migom ka mo. Para sa iyang himaya maghana. Amen? So did you learn something tonight about prayers? Very simple but very needful. Very needful, mga kaigsunan. Topic for the next lesson. Topic for the next lesson. Prayer number 8. What are some hindrances to answered prayer? Dapat makibaw sa tani. Kay basin daghan na kita gipang sangat sa Ginoo, mga kaigsunan, pero nababagan tanan. Nga naman, na hindrances sa answered prayers. Alright? So, mutubag ang Ginoo, but naay problema gamay ha. Ug sa kuan pa, naay technical problem. Sa man nga technical, naay hindrance. Nababagan. Unya, ato na ibutang sa atong kamot kung unsay atong gi-request. Ikaw ray mutubag sa pag-ampo. Miyunay ka, nag-ampo na bitaw ta. Sige. Pasabot pa, nag-ampo na ka, okay na. Si David gani, sa diyan niyon siya sa Ginoo, ni-inquire sa Ginoo, Lord, usa man, shall we go up and fight? A lot of times, mga igsoons, kinabuhi ni David, a lot of times, nga nagsisip pangayo sa Ginoo. Di siya mo-attack, di siya mag-inquire. So he always inquire the Lord, shall we attack? Miyunay Ginoo, go up, and I will deliver thee. Attack din sila, lupig kontra. But there are certain times, mga igsoon, nga niyon siya nga, Lord, unsa man, shall we go up and fight? Miyunay Ginoo, ayaw. Tuo po siya. So it's not always yes. Napoy no. Because of the reason. Kabubuton sa Ginoo. Mo na reason. So kita dapat kin-takin. No? Sa pagpaminaw sa tubag. Alright? Ay but. Abi ka ninyo ng Ginoo, no? Mangita kag paagi imo. Ayaw na. Sa Dios ra. Ay na tagay replacement ang Ginoo. Okay? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for teaching us and helping us, O God, nga makatunan namo ang imong mensahe, kabahin sa prayer. I pray, dear Lord, that you bless your people. Help us, O God, na ang among pagtuo diha kanimo, Lord, mudako. Og mudako lamang kini, O Dios, kung imong pulong magpabilin sa among kasing-kasong ug among tuhuan. We must know your will. We must abide in your will. And help each and every one, O God, to surrender to you tonight. That they must accept anything that is written in the Bible. Ug walay iniglect bisan gamay. Help each and every one, O God, to be a submissive Christian. Willing to obey, willing to sacrifice for the sake of the gospel, for the sake of your name, O God. Thank you for the Holy Spirit nga mao'y mulig-on namo, may mutabang namo sa pagbuhat sa akay buhaton. And thank you also for this invitation tonight. Please bless your people, O God, to come with a pure heart, with that faith in their heart that is acceptable di animo, Lord. And be glorified, O God, as we come tonight. This is for your glory in Jesus' name. Amen.